Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang pangalawang linggo ay itinatalaga natin muli ang ating sarili sa mabathalang awa ng Diyos. The second Sunday of Easter is dedicated to the divine mercy of Jesus. Anong pagkakaiba ng hustisya sa awa? Ang hustisya ay binibigay sa iyo ang epekto ng iyong ginawa. Tinatanggap mo ang bunga ng iyong mga pagkakamali. Nakakatanggap ka ng kaparusahan dahil ikaw ay nagkasala. Yan ang hustisya. Pero ang awa ay pinagpapaliban ng Diyos ang parusa niya kahit na ikaw ay nagkamali o kahit na ikaw ay nagkakasala. Ang awa ay ang pagpapatawad ng Diyos sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin kahit na tayo ay nagkulang sa Kanya. Mga kapatid, kung tayo ay nakatanggap ng awa, maging maawain din naman sana tayo sa iba. Ang ating mundo ay uhaw, gutom sa awa. Naway ang ating Panginoong muling nabuhay, nagbigay ng kapayapaan na tayo din ay nakatanggap nito. Tayo naman ngayon ay magdala sa kapayapaan na ito sa ating mga kapwa. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanatili na nakasakit sa iba, kahit na madalas tayo ay kinakaawaan ng Diyos, hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad para kahit nakakaunti lang, makita tayong muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinanggarangal, sinasamba ka dahil
dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pinagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob ng mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak ay dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Putihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ko ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya na di nakita ng mata. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininghan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan
ay pinapatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanya mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi niya kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka." At sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit na hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natatala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And a happy Divine Mercy Sunday po sa inyong lahat. Can you greet each other? Happy Divine Mercy Sunday. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po kay Santa Teresa ng Avila. Nung minsan daw po, habang nagdadasal itong santa, bigla-bigla nagpakita ang demonyo sa kanya. Pero ang pagpapakita ng demonyo sa kanya, kakaiba. Bakit? Nagpanggap daw ang dyablo na parang kamuka ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi naloko ng demonyo itong si Santa Teresa. Ayaw maniwala ng santa dito sa dyablo na siya si Jesus. Kahit na kamukhang-kamukha niya si Kristo. Agad daw pinapaalis itong santa, si Satanas. Pero bago umalis ang demonyo, nagtatanong ito sa madre. Sabi niya, "Aba, ako ang Panginoon. Ako si Jesus. Ako ang Diyos. Mahina ang pananampalataya mo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin?" Dito daw po sumagot itong madre, si Santa Teresa. Sabi niya, "Hindi ikaw si Jesus. Dahil wala kang sugat sa iyong kamay at paa. Ang muling nabuhay na si Kristo ay may sugat sa kanyang katawan." O nga naman po, no? Pero ito yung nakakapagtaka sa muling nabuhay nating Panginoon. Bakit kailangan pa niyang itira? Bakit iniwan pa niya yung sugat sa kanyang kamay at tagiliran? Kung nagsisimba po kayo araw-araw sa nakaraang linggo, maaaring napansin niyo po ito sa ating mga pagbasa sa mabuting balita, na yung mga nakakita sa muling nabuhay na si Jesus, yung kanyang mga alagad at apostoles, hindi daw siya makilala. Nagpapakita si Jesus sa kanila, pero iba na yung kanyang itsura. Bakit? Kasi nagbago na talaga yung kanyang katawan. Ang tawag po dyan ay yung kanyang malwalhating katawan.
The resurrected Christ has already a glorified body. Nagbagong anyo na ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na kamukha nung dati. Hindi na siya mukhang kaawa-awa. Pero kung binago ni Jesus yung kanyang katawan, bakit iniwan pa niya? Bakit pinili pa rin niya? Bakit nanatili pa rin yung sugat sa kamay niya at sa kanyang tagiliran? Diba? Balikan niyo ang ating ebanghelyo. Yan pa yung unang pinakita niya na patunay. Tingnan niyo ang aking mga kamay, ang aking tagiliran. Hindi po ba mas maganda kung malwalhati na ang katawan ni Jesus? Dapat perpekto na ito. Dapat wala ng sugat, wala ng peklat. Ang malwalhating katawan ni Jesus, dapat wala ng bahid ng nakaraan. Ito dapat ay malusog, malakas, at makapangyarihan. Pero bakit iniwan pa rin ni Jesus ang tanda ng kahinaan, ng sakit, at ng pagdurusa sa kanyang katawan na muling nabuhay? Dalawa pong dahilan ng ating Panginoon. Una, ito po ay dahil kahit na may sugat siya, wala na itong sakit. Hindi po ba kapag nasugat ka, tatakpan mo ito kasi baka ma-infeksyon. Itatago mo yung sugat mo para maghilom. Kapag pinakita mo na yung sugat mo, isa lang ibig sabihin, magaling na. Amen? Opo, may sugat si Jesus sa kanyang katawan. Pero kaya pinakita niya, wala na siyang nararamdaman na sakit dito. Paano nawala yung sakit ng kanyang mga sugat? Kasi kahit na nandun pa siya sa krus, matatandaan nyo, nakapako siya, nagpatawad na siya. At yan po ang dahilan. Bakit wala na siyang nararamdaman na sakit at hapdi ng nakalipas? Mga kapatid, tandaan niya po yan. Kapag nagpapatawad ka, hindi mo makakalimutan ang nakalipas. Pero hindi mo na naaalala yung sakit ng nakalipas. Gusto mong mawala yung sakit na iyong nararamdaman, yung hapdi na dinulot ng ibang tao, magpatawad ka. Nahihirapan ka magpatawad, magpaturo ka kay Kristo kung paano tunay na magpatawad. Alam ko po, marami sa inyo, kahit na walang sugat sa kanilang mga balat, meron tinatagong sugat sa kanilang mga damdamin. Amen? How long have you been hiding those wounds in your heart? Alam ko po, yung mga iba, sing tagal na panahon pa ni Mahoma. Ilang years na, pabalik-balik pa. Mga kapatid, hanggang kailan mo itatago ang sugat na yan? Mas magandang tanong, kailan ka ba magpapatawad para mawala na yung sakit ng iyong damdamin? Pakita mo sa Diyos ang sugat mo. Hayaan mo ang pagpapatawad ni Jesus ang mag-alis ng iyong damdamin. Dahil ang ating muling nabuhay na Panginoon, anong dala niya? Anong unang salita na sinabi niya? Kapayapaan ang manatili sa inyo. Wow! It is only the resurrected Christ that could give us that peace. Hindi mo maaalis, kapatid, yung peklat ng kahapon. Pero sa pamagitan ng pagpapatawad, maaalis mo ang hapdi ng ngayon. Amen? Pero pangalawa, hindi po inalis ni Jesus ang sugat niya sa kanyang katawan. Bakit? Ito ay dahil sa mga sugat na ito, mababanaag mo, makikita mo ang muka ng Diyos. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito sa Ebanghelyo, sa Mabuting Balita. Pagkatapos daw po makita ni Santo Tomas yung mga sugat ni Jesus sa kanyang kamay at tagiliran, ano ang sinabi? Anong pinakayag ni Santo Tomas? He said, "My Lord and my God." Panginoon ko at Diyos ko. Understand that, my dear friends. It is only after seeing the wounds of Jesus, St. Thomas proclaimed,
my Lord and my God. Di man po binanggit yon nila Maria Magdalena nung nakita nila si Jesus. Kahit po sila San Pedro, di ba? Nakita naman ng ating Panginoon nung sila'y nangingisda. Hindi nila pinahayag na Panginoon ko at Diyos ko pagkatapos silang nakita. Tanging si Santo Tomas lang nung nakita niya, lumapit siya. Ano pong ibig sabihin? Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, nakita ni Santo Tomas ang totoong mukha ng Diyos. So, if you want to see the face of God, look at the wounds of Christ. Marami po sa atin ayaw na mga sugat. Hindi po ba? Lalong-lalo na ang mga kababaihan sa inyo. Gusto ng flawless skin. Nakaka-turn off po para sa mga ibang lalaki na ang mga babae may sugat, may peklat. Pero kung pagninilayan niyo po, napakaganda ng mga sugat. Lalong-lalo na kung yung mga sugat na yan ay nandyan dahil sa pagmamahal. Di ba? Pangit ang mga sugat ng tiyan ng isang ina. Pero dahil sa sugat na yan, buhay ang kanyang mga anak dahil siya'y nagpasesaryan. Amen? Hindi kaaya-aya ang mga kalyo sa paa ng isang magsasaka. Pero dahil sa mga pangit na paang yan, kaya tayo po ay nakakakain. Kaya tayo ay merong bigas araw-araw. Amen? Hindi magandang tingnan. Sunog na balat sa kamay. Pero dahil sa mga kamay na yan, araw-araw na naglalaba. Diba? Kaya meron kang nasusuot na malinis, mabangong damit. Oo, minsan, meron tayong mga sugat na dulot ng pagkakamali at pagkakasala. Pero maraming sugatan ngayon dahil pinili nila ang magmahal. Ask yourself, those wounds of mine, are they a product of my sin or are they a product of my loving? Kung nasugat ka dahil nagkasala ka, kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos. Amen? Pero kung nasugat ka dahil nagmamahal ka, matuwa ka, magalak ka, magpasalamat ka sa Diyos dahil kamukha mo ang Panginoong Hesukristo. May sugat si Jesus dahil pinili niya ang krus. Pinili ni Jesus ang krus dahil ganyan niya tayo kamahal. Gusto mo bang makita ang Diyos? Tingnan mo, lumapit ka sa mga sugat ni Kristo. Nasaan ang Diyos ngayon? Bukod po sa Eucharistia, sa banal na misa, tandaan niyo po kapatid, buhay na buhay ang Diyos sa mga taong nagmamahal. Sino mga taong nagmamahal? Sila yung mga sugatan, sila yung mga nahihirapan, sila yung nabibigatan, pero hindi sila tumitigil na umibig. Hindi sila tumitigil na magsakripisyo. Kaya kapatid, kung hirap ka na, pero nagsusumikap ka, nagpapatuloy kang magmahal, huwag kang mag-alala. Buhay ang Diyos sa'yo. Amen? Hindi ko po makalimutan itong aking karanasan sa aking tatay. Nung maliit po akong bata, nasugat ko po yung mga paa niya. Nag-New Year po kasi noon, nagpuputukan na sa labas. Naisip ko po na para mapanood ko yung magandang fireworks, meron akong paboritong upuan na maliit, gawa po sa bakal. Kaya inilabas ko po yung upuan na yon. Gagamitin ko po sa kalsada para makapanood po ako ng putukan. Pero sa aking pagmamadali, tumatakbo po ako. Kasalubong ko po yung aking ama. Papasok naman siya sa bahay. Dala-dala po niya yung mga barbecue na niluto niya. Dahil ako po'y tumatakbo, hindi ko siya napansin, nabangga ko po ang tatay ko. Sa aking pagkabangga, nabitawan ko po yung mabigat na upuan na gawa sa bakal. Bumagsak po mismo. Doon po sa paa niya. Yung paa nung bakal na upuan, dumiretso doon sa paa ng aking ama. Sumigaw po si tatay. At hindi ko po makalimutan ito kasi iyak na po ako ng iyak. Sabi ni tatay sa akin, bakit ikaw yung umiiyak? Ako yung nasugatan. Di ba dapat ako yung umiyak? Pero sa totoo lang po, kaya umiiyak ako nun, umiyak ako para sa kanya. Tumulo ang luha ko dahil nakita ko mukha niya, walang luha na tumulo mula
sa kanya mga mata. Umiyak po ako kasi naawa ako sa kanya. Kasalanan ko kaya nasaktan ko siya. Pero hindi ko po makalimutan yun dahil kahit na nasugat ko siya, hindi niya ako pinalo, hindi niya ako pinarusahan. Hindi po totoo yung kasabihan, hurt people. May katotohanan din po that some hurt people are merciful people. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Nasugat natin siya, nasaktan natin siya, pinako natin siya sa krus. Pero nung muli siyang nabuhay, bumalik siya sa kanyang mga alagad na nagtaksil sa kanya, iniwanan siya. Anong unang-unang ginawa niya? Pinatawad sila. Binigyan sila ng kapayapaan. Minahal sila muli. Kapatid, ano ang tawag mo sa tao na kahit na nasaktan, nasugatan, pinipili pa rin niyang magmahal, magpatawad, at mahabag? Ano pong tawag niyo doon? Tanga? Di po ba? Stupid love, sasabihin ng iba. Hindi po. Ang katotohanan, kapag patuloy kang nagmamahal, nagpapatawad, mahabagin ka pa rin, kahit na nasaktan ka na, ang tawag dyan ay kabanalan. Pwede naman po na tayo ay maging banal, kamukha ng Diyos sa kanyang tulong. Pwede kang maging banal, kapatid, kung magpapatuloy kang magmahal at magpatawad kahit na nasaktan ka na. Magmahal ka sa pagpapatuloy mo ng pagmamahal. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, yung sakit na nararamdaman mo, gagaling ka dyan. Magiging payapa ka sa iyong pagmamahal. Marinawa, piliin po natin maging banal kesa sa maging masama ang ating asal. Okay lang naman po na may sugat tayo. Kasi tandaan nyo, ang mga sugat na yan ay tanda ng ating pag-ibig at pagmamahal. Kapag meron kang sugat dahil sa iyong pagnanasa na magpakabuti at gawin mo mas mabuti ang iba, mga kapatid, buhay ang Diyos sa iyo. Huwag mong itatago ang sugat mo. Pakita mo ang sugat mo, lalong-lalo na sa Diyos, para hilumin ka niya. Naway sa ating pakikisa sa ating Panginoong Hesukristo, katanggap tayo ng tuwa, kapayapaan, at umaapaw na buhay. Kaya sabihin po natin, mabathalang awa ni Jesus. Kaawaan mo kami. Divine mercy of Jesus, have mercy on us, now and forever. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinag-utos po ng ating mga obispo dito sa Pilipinas na ang pangalawang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagtatalaga ng buong bansa natin sa mabathalang awa ni Jesus. Kaya imbis na tayo po ay manalangin para sa ating mga intensyon, ating ipagdarasal ngayon ang panalangin na pagtatalaga sa divine mercy ni Jesus. Manalangin tayo. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang muka ng awa
ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama. Ang misyong pinagkatiwala mo sa amin, sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatang ng pag-ibig. Tinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong mawaing pagkalinga. Pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo patungo sa Ama upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumaldumal na kasalanan, laban sa katarungan ng pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyo, mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na ipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawawalan ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala, ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawawalan na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa, at walhatiin ang iyong awa, magpa sa walang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyon ng lubos. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong mga donations. Sana po wag kayong magsawang tumulong at pinagdarasal ko po na lahat ng mga tumutulong, nagdodonate, nagpapadala ng kanilang mga offerings ay mas basbasan pa ng Panginoon. Tandaan niyo po, the more that you give, the more that you receive. God bless po sa lahat na nagpapadala ng tulong sa ating parokya.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsasampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y bininyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mong naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, alupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya sa tanan. Kaya kaysa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaigaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco, aming Santo Papa, tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid natin na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay. Ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit ba pag umiibig tayo at nagmamahal, nasasaktan tayo? Why does it hurt us when we love? Maybe because, my dear friends, you are looking at your pain and not at your loved one. Pag talagang tinitignan mo, yung sugat mo, yung sakit mo, lalong lalalayan. Di po ba? Pag kinakati mo yung peklat mo, di maghihilom yan. Pero, tignan mo, bigyan mo ng pansin, bumalik ka doon sa dahilan, bakit ginagawa mo ang mga bagay na ginagawa mo. Masugat ka man, masaktan ka man, mapagod ka man, magpapatuloy ka. Kasi malinaw sa iyo ang dahilan. So focus on your love rather than on your hurts. It is there that you would have peace. Pero pangalawa, pinapaalala sa atin ngayon na ang mukha ng Diyos ay makikita mo sa sugat niya. Ibig din sabihin nito, sa ating mga hirap, sa ating mga sakit, sa ating mga pinagdadaanan na mabigat, buhay ang Diyos dyan. Nandyan ang Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong iiwasan niya. Embrace those pains and hurt. Pray, look intently. You would see and encounter the resurrected Christ. Yang ang para po sa ating assignment ngayon, no? Gusto ko pong buksan nyo yung mga sugat ng puso nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung meron po kayong image ng Divine Mercy, please face that image and then pray. Open your hurts and pain. Show your wounds to Jesus. Dahil pag tinatago mo, lalong lalalayan. Kapatid, tiwala tayo na alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan at meron siyang ginagawa para maibsan sakit, ang ating bigat. Tumutulong siya sa ating mga pagsubok. So today, pray to the divine mercy of Jesus. All together, we say, Jesus, we trust in you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia!
Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Si Jesus ngayon nabuhay,